mga kabagis. Ayan. Kain. Kainin muna natin. Hello mga kabagis, welcome back to my channel. Magandang hapon. Ayan, magpapakain na naman tayo mga kabagis, ating normal routine. So this afternoon, gusto kong usapan yung tanong na ano ba yung kadalasang mali natin sa pag-alaga ng mga fatteners at bakit mayroong mga instances or cases pa rin mga kabagis na ang inalagaan natin ay hindi umaabot doon sa tamang timbang. At ano ba yung mga mali? So gusto kong i-mention at banggitin yan dito sa vlog na to mga kabagis. So make sure to like this video mga kabagis, i-share niyo kung kaya nating i-share, mag-comment at mag-subscribe na kayo dyan kung hindi pa nag-subscribe sa ating channel. And just keep on watching. Maghapunan na naman yan sila. Parang katapos lang nating linis at kakain na naman mga kabagis. Ayan. Kainin muna natin. So yung ating topic mga kabagis ngayong hapon, no, yung may nagtanong kung ano ba daw yung kadalasang mali natin sa pag-alaga at bakit mayroon pa rin tayong mga cases na 4 months mahigit hindi man lang umabot ng 60-70 kilos. So yun yung pag-uusapan natin. And unang-una, no, na mabanggit or ma-mention natin dyan mga kabagis is yung lugar, yung area natin sa nilagyan natin ng baboy. Ang kinakailangan talaga yan mga kabagis, first thing in mind, no, kung gusto ninyong mag-alaga ng fatteners at gusto ninyo na maganda ang kalalabasan, unang-una is yung lugar, yung place po, yung paglagyan natin ng baboy. So kung ang lugar natin ay hindi ganoon ka lamig, yung may walang puno, no, so i-make sure natin mga kabagis yung bubong is mayroon yang mga nakalagay na kahit ano-ano dyan para lang hindi mag-penetrate yung init galing sa bubong papunta sa kulungan. So yun yung pinakauna, yung lugar, no, yun yung hanapan natin ng paraan. Kung maghanap tayo or alaga tayo ng baboy, unang-unang tingnan is yung lugar, kung maganda ba, no. So I hope clear tayo dyan. Pangalawa is yung pagkukunan natin ng mga biik, no. So yung pagkukunan natin mga kabagis ng biik, gaano ba yan kaganda, no, subok na ba yan yung lahi, no, maganda ba. So yun yung ating i-make sure, yung pagkukunan ng ating mga biik. Kailangan alam natin yung source, no, kung saan yan galing, anong mga lahi. Kasi kung hindi natin alam at kukuha lang tayo ng kahit ano dyan na biik, or kahit hindi natin alam yung lahi, no, kung anong kalidad ng mga baboy na yan, kahit anong pakain, correct me if I'm wrong, kahit anong technique na i-apply natin dyan, hindi yan mag-work kasi wala na tayo doon sa lahi. Yung breed, yung ibig sabihin yung breed sa baboy natin, we have to make sure mga kabagis na maganda, pure, no, pure yung breed natin. Pangatlo na gusto kong banggitin na
may malaking factor sa pag-alaga ng mga fatteners para ma-achieve natin is yung patubig. No, yung patubig natin, kung ang patubig natin is abundant or mayroon ba tayong source ng tubig na 24/7 available, yung mainom nila. Importante yan mga kabagi sa ating mga baboy, at we have to make sure na nandyan yan before tayo mag-start. Hindi yung mahirapan tayo sa pagkuha ng tubig. Kaya na kailangan yan sa baboy, yung paglilinis, pag-inom nila, pag lahat, no, every time kailangan yan sa baboy natin yung tubig. Ang aking panglima na gustong banggitin is yung pagpakain, yung feeds. Bakit ko siya pinahuli? Kasi ang feeds, mga kabagis, is ito yung pinaka-source din ng ating mga alaga sa kanilang paglaki, no? Sa pagkain nila ng feeds, kasi ito yung pinaka-main nila na pagkain. At ang mga feeds natin, mga kabagis, you have to make sure na mga quality, kalidad yung mga feeds natin, subok na. So maybe you're gonna be asking me kung ano yung magandang feeds. Para sa akin, lahat ng feeds maganda sa pagkakaalam ko. No, nasubukan ko na yung mga halos lahat ng feeds, maganda sila. Basta pure feeds yung pagkain natin, maganda ang resulta ng ating mga alaga. So ang pagpakain, mga kabagis, kinakailangan niya na naka-schedule na. Mayroon na tayong calendar. So mga edad ng ating mga baboy, for example, sa first 2 weeks nila, pakainin natin ng pre-starter o pakainin natin ng starter ng mga first 2 weeks nila sa atin. Kung ang tanong ninyo, paano kung starter feeds na yung pakain doon sa may-ari, depende na sa iyo, i-continue nyo yung starter, o ang ideal dyan sa akin, mga kabagis, I really have to let them eat pre-starter in 2 weeks. Samahan ko yan ng booster feeds, kasi yan yung pinakamagandang foundation ng ating mga baboy. Kasi kung makain sila niyan, ma-make sure natin na ready yung kanilang tiyan, yung kanilang katawan, ready na to take those other stages na mas mabigat at mas yung content, no? So kung i-direct natin yan doon, ang tendency niyan is sa Bisaya mapugos, no? Maahat. Hindi ko lang alam yung term sa maahat in Tagalog. Basta maahat ang baboy, then once maahat na, lisod, mahirap na natin i-achieve yung timbang na gusto natin. I will explain to you kung ano yung maahat sa amin sa Bisaya in Tagalog. Yung maahat ba, kung for example, no, yung bunga ng isang puno, kung maahat yung pagkahinog niya, ang lasa nung bunga ng mangga for example, maahat siya, hindi siya tamang paghinog talaga. When you say ahat, meaning yung lasa niya is maasim, hindi siya ganun katamis. That's the reason why tinatawag namin niya ahat. So ganun din yun sa baboy. Kapag ka maahat sila, meaning kumain ka agad sila ng starter kahit hindi akma doon sa kanilang gulang, may tendency, mga kabagis, na mahirapan tayong palakihin ang ating mga alaga. So we have to make sure na alam natin yan, na kung ano yung tamang stage, dapat yun yung ating sundin. Hindi dapat umangat ka agad sa gusto natin na stage kahit bata pa yung ating inalagaang biik. So yun. So we have to make sure na makuha natin yan, mga kabagis. So, na-mention na natin yung panglima, yung feeds. And then yung panghuli, mga kabagis, na kailangan nating tingnan para hindi tayo magkaroon ng failure sa ating mga fatteners is yung nag-aalaga sa ating mga baboy at nagpapatupad doon sa pagpakain. Kasi importante yan. Mostly based lang sa mga na-experience ko at mga na-encounter ko na nagka-problema sa kanilang mga baboy, na 4 months mahigit na hindi man lang umabot ng 60 to 80 kilos. Ang pinaka-main o ang pinakaulang tanong ko is sino ang nag-aalaga? Sabihin nila, yung caretaker namin.
So, to be honest with you mga kabagis, ang resulta ng pag-alaga ng caretaker lang at tayo mismo na may-ari ng mga fatteners ay napakalaking diferensya talaga mga kabagis. Ewan ko kung bakit ganun. Kasi yung kapag caretaker kasi, ang kanila is linisan nila yan, pakainin. Yun lang, linis, pakainin. Hindi nila minamasdan, hindi yan nila tinitingnan kung ano yung mga kakulangan, kung ano yung mga kailangan nating gawin pa, mga strategy. Kasi iba talaga kung ikaw yung tumitingin. For example, no, mayroon akong gustong banggitin na example. Kung tayo ang nagpapakain sa ating mga alaga, tayo may-ari, mapansin natin kaagad yan in first day, second day na may isa, dalawa na walang ganang kumain. So anong gagawin natin? Gagawa tayo ng paraan na magamot or mabigyan ng paraan yun para kakain. Whereas kung caretaker yan, hindi natin alam kung may ginagawa ba silang paraan na yung dalawa o isa na yun na hindi kumakain ng 2 araw na mayroon ba silang pinainom, mayroon ba silang ginagawa, or hinahayaan lang nila. So that's the time na magkalugi-lugi tayo at mali na doon sa, or failure na tayo doon sa pag-alaga. Kahit isa, dalawa doon mga kabagis na hindi lalakin sa akma or sa tamang timbang na hinihingi or himinimithi natin in 3.5 to 4 months na pagpapakain, lugi na talaga yon. So doon tayo nagkakatalo sa kung sino talaga ang papakain at sino ang nagbantay sa ating mga alaga. I know it's really subjective, but for me, napakalaking difference talaga ng inalagaan mo sa caretaker lang at ikaw mismo na tumitingin sa mga alaga mo daily, nag-monitor ka daily kung ano na yung update, ano na yung resulta, no? So napakalaki mga kabagay. So gusto kong i-highlight yan para naman sa mga nasa ibang bansa, no, na willing spend ng ganito kalaki, ipapaalaga sa iba, o mga kamag-anak ba yon or mga kakilala, and then ganon. So napakalaking difference talaga. So ang advice natin dyan, kung mayroon tayong times na tayo lang mag-aalaga at magpakain, mag-start, then that's the best thing to do. Mag-start tayo in our own, na tayo talaga, wag yung iba ang mag-alaga. Kasi most of the time, 98% sa pagkakaano ko, basta iba ang nag-alaga, talagang iba ang resulta sa ating mga alagang baboy. Pero hindi ko naman nila lahat, but mostly lang sinasabi ko. So yun mga kabagis, na mention ko na at na-discuss ko na. I hope na clear tayo dyan, and that's it. Thank you so much. Magandang hapon sa lahat.